Okay. So we are at the second day of our Biyaheng Yaman here at TVIRD. And we are going to focus into their SDMPs or their Social Development and Management Programs. Kaya halina at ating tunghayan ang kanilang mga kwento. Hi ma'am, we are from Yaman, Philippines, and we would like to ask you a few questions regarding siguro some of the TVI's practices. If we talk about sa community, natay kanang ginasunod na balaod no sa Mining Act of the Philippines. So dapat ang usa ka responsible na mining kay naagid siya gina-allocate na 1.5% of the total annual operating cost. No, so 1.5% will go to the community, no? So ginatawag nato siya SDMP daw. So sa SDMP, Social Development and Management Program natay ginatawag ang kanang mga components niya. So ang first ang ato ang health, no? So ato ang gina-ensure na ang ato ang community is kanang healthy, and then natay ginahatag ng mga medicines and mga health equipment, and then gina-ensure nato nga ang ilahapong kanang health center is kanang dili pa siya dilapidated, dili pa siya so ginaayo po na nato gina-rehabilitate kay usay kanang especially sa mga kanang bukid na area na gid siya mga daan na ba, so ato po na siya gina-rehabilitate. And then ang ato ang next ang education, of course, no, di ba, ang mga kabataan ng pag-asa ng bayan. So naga-provide ta og kaning mga school supplies, school equipment, no, especially kaning mga smart TV kay usahay pod sa mga bukid wala gyud na sila kasagaran TV. So kanang smart TV mas dali ba ma-visualize sa mga students ang ginatudlo ni teacher. And then especially ang mga classrooms na medyo guba-guba na gyud, so kuna ato ang ginaayo. And then next na to ang ato ang livelihood. Mo gid ni siya ginatawag gid na siya permi ni TVI nga kaning livelihood mo gid ni ato ang legasiya nga ihatag sa ato ang community. Kay if ma-mine out na si TVI wala na kaning balabag, no, ang livelihood mo ay magpabilin sa community nga bisan pa man na for example employed sila sa TVI and then mawala na sa TVI, magpabilin ilang livelihood. Like for example especially kaning sa Dipili, no, ang diri manggod na dapit ang ato ang mga kanang residents diri mga tao kay pa na sila, no, nagpa-refill og tubig dito pagid sa Bayog, layo kayo. So natay project sa Dipili na dapit na water refilling station. So pag mawala na sa TVI, syempre ang kanang water refilling station income gid na siya, no? And then for public infrastructure diri po nato matubag ang mga panginahanglanon po, no, like for example mga bridge kay daghan man tag mga suba din higod. So kanang bridge na to isa na siya kay especially kung naay mga products, no, mga farm products nga gikan pa diri sa bukid nya itabok pa og suba maglisod sila, no. So ang mahitabo gamay na lang ilang income, medyo gamay na lang ilang kay dili na kay sa quality ang ilahang products. Oo, so wala nga ato po na silang ginatubag na ang bridge, no, and road nila, farm to market road. And then last ang socio-cultural kay kini gina-extend na to ang help sa other pod na mga adjacent na mga barangays or bisag other municipality. So ato na siyang gina-extend atong help kung naa sila mga solicitations or naay mga relief operation and na kinahanglan na mga calamities. So naga-extend ta na through relief operations. So, ngayon pupunta tayo sa isa sa mga SDMP projects ng TVI dito sa Barangay Dipore. Isa sa mga proyekto ng SDMP ng TVI ay ang pagpapatayo ng mga paaralan sa mga barangay sa saklaw nito. Isa na rito ay ang Daycare Center ng Barangay Dipore na kung saan na merong kabuuang 26 na mga mag-aaral. Pag na STBI, nagwapa na siya kay daghan namang project. Pero gudaan kung wala ni STBI,
Sa barrio ko po sa una na klase. O, dito ba o sa Ah. States? Okay, para makaskuha ng game. May ganun, nahugno siya, kanang closing na bitaw, nahugno din siya. Nga anak yun ang ato. Dahil matunggi ko as TBI. Kaya wala, dili na siya yun aning gagawin. Dahil So- daghan pang ongoing project, kana mo ang state sa TBI na, bago na siya. Basta mong eskwela na, gwapa na nga as TBI. Kaya daghan man ang proyekto. Hilinin aning dagway sa anak mo ang eskwela na. If wala gig. Right, then kana mga building daghan. To kani bagong nahuman ospikas. Katong rehab mo, rehab. Then apa yung ongoing nga isa ka rehab diha. Daghan kaayong na ima ang TBI. 2024-2025, given this 15th day So, nandito tayo ngayon sa Di Malinaw Elementary School, isa sa mga 4 host barangay ng TBI. So, isa ito sa mga school na kanilang underwent their Adopt a School program na kung saan ay sa una kasi itong school na to is from DepEd. Then nakita nila na need pa ito ng maintenance after so many years na hindi na na-maintain. So what they did is that they adopted the school and then they improved the facilities para naman yung mga students in this area is that they have a good learning environment para at least kahit na malayo naman sila sa city para makabili ng mga materials for their maintenance is that TBI did this responsibility for them. Sa among school, nasa inyo ko diri was 2021. Tapos mag 3 years na ko. Daghan kay siya natapang in terms of education. Usa niya na is ang mga schools and office supplies nga gihatag niya sa mga nga dili ra ba ginagmay ginagko jud siya. Dayon infrastructure na aming building nga gitukod, dayon mga concrete perimeter fence, napod sila gate nga gihatag o multipurpose. Usa pa gid niya na is kadagtawag nato og feeding program nga i-cater nila ang katong mga bata nga mga malnourished. So giprovidean pod na nila og budget. Supplemental lang man siya pero makatabang gid siya. So sustain para nga mga bata dili jud siya kayo nga kanang magtanga sa eskwelahan. So makatabang gid pod siya labi na gyud sa pagsabot sa mga bata. Ang kasagaran sa mga tao nga walay impact, it is because wala pod siguro sila nakipagsusi-susi o nga nag-investigate kung saan nakatabang ang TBI, especially sa community. Kato mga tao nga dili mag-involve sa mga programs and activities nga patigayon sa usa ka komunidad. For example, magpatawag ang barangay captain o kanang asembleya. So usa na niya nga sa mga agenda nga siyempre unsa ang gihatag sa TBI, unsa ang mga programs ang naa dito aron may bawaan nila kasi nakalatag na tanan. Nakalatag na tanan. Ang natabang yung kabahin sa mga project sa TBI nga gibubuk nila. Kabahin sa ilang pagpanarbaho ng mga community bitaw naman sa barangay nga dunay walay trabaho. So naghatag po nila o ayuda sa ilang pagpanarbaho kung ilan nila dutay. At least na nasa pinadlaw na dawat sa kampanya sa SNP. Regarding nga sir, kasamtangan pa karon nga nagsige pa og kanang gitawag na to ang mga project kanunay karon nga karon nga propose kanang trabaho na sir, itrabaho na ang mga pigirin. Ang mga sa mga likod na may pigirin program din ha. Dayon ang nadili lang niya gimikan sa within na mo sa among lugar kani among base pan sa tilapia. Yes, o kani among check-in. Napod ni ara sir, kung kanina kong gulayan. Yes. Taman sana ay operating cost si TBI, nagita SDMP. Okay. Mo ginaat mo ang gikuan, gina siya sa Mining Act of the Philippines. So, kung dili nato na ma-comply, ma-NOV gyud ta. So, si TBI RD no, dili po na mo makuha among milestone nga naka Presidential Award me and naka Platinum Award me no sa 2022 Presidential Award and then 2023 naka Platinum me and then
mo na siya ang among murag proud ba nga dili na mo ni siya makuha na milestone kung wala mi naga-comply sa tanan ng mga balaod sa ato ang mining. And that's it for the first episode of Biyaheng Yaman Season 3. See you sa susunod na biyahe. Bye!